Hali kayo. Huh? Kumuha kayo ng pagkain dito. Sa inyo na lang. Pero kayo ang magiging pagkain ko ngayong gabi. Bitawan mo kami, Lolo. Nasasaktan na kami sa hawak mo. Humingi ka ng tulong, dali! Hihingi ako ng tulong. Huwag ka mag-alala. Burong, tara na! Maglaro na tayo! Sige, lalabas na ako. Tay, alis lang ako. Maglalaro lang ako sa labas. Huwag kang magpapagabi. Umuwi ka kaagad at baka mapahamak ka. Sa araw na iyon, nang umalis ako sa aming bahay para maglaro, ay napadaan kami sa bahay ng kapitbahay namin na may kinakausap na tanod. Pero hindi namin alam ang pinag-uusapan, kaya di na kami nakialam at dumiretso na kami sa pupuntahan namin. Habang naglalaro kami ni Kid, ay may napansin kami na isang bata na nagtatago sa isang malaking puno. Bata, anong ginagawa mo dyan? Gusto ko lang makipaglaro sa inyo. Sige, tara! Sinama namin ang bata sa paglalaro at nalaman na ang pangalan niya ay Atang. Pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nagdesisyon na kami umuwi. Nagpaalam na rin kami kay Kid at sa bagong kakilalang kalaro. Pero nakita kong pumasok si Atang sa kapitbahay naming may kausap na tanod kanina. Doon pala siya nakatira. Oh, alas 6 na. Sabi ko sa'yo huwag ka magpapagabi eh. Alam mo bang may nawawalang bata dito sa baryo natin ngayon? Kinabukasan, bumisita na naman sa amin si Kid para ayain ako maglaro. Tinagpo na lang rin namin si Atang para tatlo kaming maglalaro. Lumipas ng mabilis ang oras at hindi namin napansin na alas 6 na pala ng hapon. Nang papauwi na kami, ay biglang may nakasalubong kaming matanda at inaya kami sa kanyang bahay para maghapunan. Tara mga iho, sa aking bahay na kayo maghapunan. Sa hindi ko maipaliwanag na sitwasyon, ay napapayag kami ni Kid. Ngunit si Atang ay nagsisisigaw na huwag kaming sumama. Hindi ko napigilan ang sarili ko na parang nahipnotismo kami at sumusunod na lang kami sa matanda papunta sa kanyang kubo. Kaya biglang tumakbo palayo si Atang para humingi ng tulong at doon para akong nawalan ng diwa. Bumalik na ang aming diwa ni Kid at namalayan na lang namin na nasa kubo na kami ng matanda at nakagapos. Nasa harapan namin ng matanda. Kayong dalawa ang magiging pagkain ko ngayong gabi. Aray! Burong! Okay ka lang? Masakit ba? Natural! Kaya nga ako maray eh! Hoy matanda! Buksan mo ang pinto! Alam namin yan dyan ang anak ko! Paano nila nalaman na nandito ang kubo ko? Eh hindi nga ako nagpapakita sa mga taga-baryo.
Buti na lang tayo nahanap nyo kami. Pero paano nyo kami nahanap? May batang kumatok sa bahay natin at nagsabing kinuha daw kayo ng matanda at dinala sa kanyang bahay para gawan ng masama. Nung una ay ayaw ko pa maniwala. Ngunit sa mukha ng bata ay parang kinikilabutan ito. Kaya tinuro niya sa akin ang daan pero hindi na siya sumama. Kaya ayun, natagpuan namin kayo. Buti na lang nakahingi ng tulong si Atang. Atang baka mo ang pangalan ng bata na humingi ng tulong. Sa hindi ko maipaliwanag, ay parang nag-aalala ang kapitbahay namin. Mag-iisang linggo nang hindi umuwi sa amin si Atang. Kaya humingi na ako ng tulong sa mga tanod. Hindi ko alam kung anong nangyari sa anak ko. Nakita ng kapitbahay namin sa bahay ng aswang ang kaparehas na damit ni Atang na puno ng tuyong dugo. Ito nga ang damit ni Atang nung huli ko siyang nakita. Kaya pala hindi na siya umuwi. Ibig sabihin, ang kaluluwa na lang ni Atang ang nakalaro namin at tumulong sa amin. Nakain na pala siya ng aswang at kaluluwa na lang niya siguro ang nakatakas sa kubong ito. Kaya pala hindi siya nahipnotismo ng aswang dahil wala na siya. Sana hindi ko na lang siya pinalabas ng araw na yun. Kung alam ko lang na mapapahamak siya. Kung alam ko lang.